Binatikos po ng mga netizen ang uplift statue o umano'y babaeng bersyon ng oblation sa UP Diliman. Tila kinopya raw ang disenyo nito sa ibang obra sa ibang bansa. Bagay na itinanggi naman ng lumikha nito. Narito ang unang balita ni Tricia Zafra. Bagong atraksyon sa University of the Philippines Diliman ang brass sculpture na ito sa harap ng University Theater. Tinawag ito na uplift, nakalutang na babae na may mahabang buhok na nakatukod sa tubig. Dahil hubad at bukas bisig, tinagurian nitong babaeng bersyon ng oblation, ang lalaking estatwang simbolo ng UP. Pero ang kinang ng kulay gintong eskultura na bahira ng kontrobersya. Isang netizen ang ikinumpara ang uplift sa isang brass sculpture na Virgins of Apeldoorn na gawa noong 2001 sa the Netherlands ng isang Dutch artist. Nagsulputan din ang ibang litrato ng mga artwork na kahawig ng obra. Kaya inaakusahan ngayon ng pangungopia o plagiarism ang artist na si Engineer Ferdinand Cacnio. Bagay na mariin niyang itinanggi. Okay lang ako sa comparison. Pero yung akusasyon na kinopya ko raw yun, nakaka-insulto naman masyado. Kasi sa totoo lang, unang sinasabi ko na hindi ko kilala yung artist. Paano mo kukopyahin isang bagay na hindi mo pa nakikita? Tila malisyoso raw ang intensyon ng pagkumpara sa kanyang obra na donasyon nilang magkakaklase mula sa UP Diliman Civil Engineering Batch 1985 para sa universidad. 60,000 pesos ang naging gastos dito at gumugol ng 7 taon bago natapos. Ang inspirasyon sa uplift ang kanyang buhay noon bilang UP student. It's about honor and excellence, upliftment. Kaya yung title ay UP Lift, angat. Kung bakit naka-spread ang arms is, hindi ka aangat kung hindi mo i-spread ang arms mo at we-welcome mo yung ituturo sa'yo. 2005, nagsimulang lumikha ng welded brass sculpture si Cacnio. Tatak na niya ang paggawa ng mga eskulturang babae na nakatukod ang iisang paa o ang mahabang buhok para bumalanse. Sa mga nakakita ng obra ni Cacnio na uplift at nakarinig ng mga diskusyon tungkol dito sa social media, ito ang kanilang masasabi. I think it's difficult to do something 100% original. Pareho namang maganda, but I don't think it was plagiarized. It's a very beautiful piece of art, work of art. But in terms of semiotics or the symbolism, it's open to a lot of interpretation. Commentaries are good. It helps people improve, and it's really part of the art scene. So regardless of what people can and can't say, no one can contest that it is a really good sculpture. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting.